Patuloy tayo guys sa pagbabasa natin sa Bible. Doon tayo nahinto kay Abraham at sa kanilot na maghiwalay sila kasi yung doon, yung lugar doon na kinalalagyan ng mga nila, mga hayop nila, hindi na magkasya doon ang mga hayop nila. So nag-away-away na yung mga nila doon, mga tauhan. Kay sobra ng dami sa mga hayop nila, sobra ng mayaman sila kasi nga nung sa umpisa pa lang i-declare sa Abraham kung saan man siya pupunta, dineclare siya ng Diyos na pagyayamanin kita, diba? So maganda talaga pag ang Diyos ang mag-declare sa iyo kasi manghanap siya ng paraan, maghagamit siya ng mga tao para magiging mayaman ka. So dito tayo sa paghiwalay ni Abraham at sa kanila. Kinausap ni Abraham si Lot, hindi tayo dapat mag-away. At ang mga itong si Lot, pamangkin niya yun, yung kasama niya, kaya nagiging mayaman din kasi meron din siyang mga hayop. Hindi tayo dapat mag-away. At ang mga tauhan natin sapagkat magkamag-anak tayo. Mabuti pa ay maghiwalay tayo. Mamili ka kung gusto mo sa kaliwa, sa kanan. Ako kung gusto mo sa kanan, sa kaliwa ako. At nang iginala ni Lot ang kanyang paningin, nakita niya ang kapatagan ng Jordan hanggang Zoar ay sagana sa tubig tulad ng halamanan ni Yahweh at ng lupain ng Ehipto. So nangyari ito noong hindi pa natutupok ang Sodoma at Gomora. Kaya pinili niya ang dakong silangan sa kapatagan ng Jordan. At nakiwalay nga sila ni Abram. Nananatili si Abram sa Kanaan, samantala si Lot ay nanirahan naman sa mga lungsod ng kapatagan na malapit sa Sodoma. Napakasama ng mga tao sa lungsod ng Sodoma. Namumuhay sila ng laban kay Yahweh. Wala silang Diyos, no? Wala silang Diyos. Nalabanan nila ang gusto ng Panginoon doon sa lugar na yun ng Sodoma. Nanirahan si Abram sa Hebron. Pagkaalis ni Lot, sinabi ni Yahweh kay Abram, "Tumanaw ka sa palibot mo, ang buong lupaing natatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo at sa magiging lahi mo magpakailanman. Ang iyong mga saninlahi ay gagawin ko sa dami ng alikabok sa lupa na di kayang bilangin ni Numan." Grabe, no? Grabe ang pagdeklara ng Diyos kay Abraham. Lahat ng maabot niya sa paningin niya, ibigay niya kay Abraham. Pagyayamanin niya, no? Pati yung mga lahi pa ni Abraham. Hindi lang yung sa kanya, kundi ang mga lahi pa ni Abraham. So grabe ang nakita ng Panginoon sa buhay ni Abraham. Nandoon yung pure heart. Kasi ang tinitingnan kasi ng Panginoon, hindi yung panlabas natin, kundi yung natin, yung naramdaman natin, yung nasa ilalim natin. Hindi yung sa puso natin, puso at isipan. Hindi yung panlabas na pagitang tao lang yan. Gagawa ko ng sandami ng alikabok sa lupa na di kayang bilangin ni Numan. So grabe grabe ang pagdeklara ng Panginoon. Mabilang ba natin yung alikabok? Ganyan ang gideklara kay Abraham. Parehas alikabok na di mabilang ang iyahang pagpayaman kay Abraham, pati yung sa mga lahi niya. So, libutin mo na ang buong lupain. Ang lahat ng iyan ay ibibigay ko sa iyo. Lumipat si Abraham sa Hebron at doon tumira sa tabi ng malalaking altar, malalaking puno sa Mamre. Nagtayo siya roon ng altar para kay Yahweh. Okay, iniligtas ni Abraham si Lot. Nang panahong iyon, sinaharing Amraphel ng Sinar, Ariok ng Elazar, Kedorlaomer ng Ilam, at Tidal ng Goyim ay nakipagdigma kinaharing Bira ng Sodoma, Bersha ng Gomora, Shinab ng Adma, Shimibor ng Sibuem, at Zoar ng Bila. Tinipon ng 5 haring ito ang kanilang mga hukbo sa kapatagan ng Sidim na tinatawag ding dagat ng patay. Ang mga ito ay 12 taon nang nasasakop ni Kedorlaomer, ngunit ng ika-13 taon, nagkaisa-isa silang umaklas laban sa kanya. 1 taon buhat ng sila'y umaklas. Dumating si Kedorlaomer kasama ang mga haring kakampi niya upang sila'y muling sakupin. Nalupig na niya ang mga bansang kanyang dinaanan, ang mga Rafaita sa Astarot Karnaim, ang mga Suseta sa Ham at ang mga Imita sa Biker Yatim.
Yun yung mga lugar guys na doon banda sa Sodoma. At ang mga imita sa Sigkaryatim, tinalo na rin nila ang mga Huriyo sa kabundukan ng Zor hanggang sa El Paran. Sa gilid ng desyerto, buhat doon bumaling silang patungo sa Kades o En Mispat at sinakop ang lupain ng mga Amalikita at ng mga Amoryo sa Hazazon Tamar. Tinipon nga ng mga hari ng Sodoma, Gomora, Adma, Sibuem at Bila ang kanilang mga hukbo, kapatagan ng Sidim at doon nila hinarap sina Haring Kedorlaomer at Ilam, Tidal ng Guyim, Afrapel ng Sinar at Aryok ng Elasar. 5 laban sa 4. Natalo ang 5 hari at nang sila'y tumakas sa labanan, ang hari ng Sodoma at ang hari ng Gomora ay nahulog sa balon ng Alkitran na marami na sa dakong iyon. Ang iba'y nakatakas papunta sa kabundukan. Kaya sinamsam ng 4 na hari ang lahat ng ari-ari ang natagpuan sa Sodoma at Gomora, pati ang pagkain doon. Binihag din nila ang pamangkin ni Abram na si Lot. Binihag din nila ang pamangkin ni Abram na si Lot na nakatira sa Sodoma at kinuha ang lahat ng ari-arian ito. Si Lot yung pamangkin ni Abram, binihag ng mga hari na yun, tapos kinuha pa ang lahat ng mga ari-arian, yung mga hayop niya. Sodoma at kinuha ang lahat ng mga ari-arian ito. Isang takas na nagbalita ng pangyayaring ito kay Abram sa Hebreo, na nooy nakatira malapit sa tabi ng sagradong kahuyan ni Mamre. Isang Amoryo si Abram at si Mamre kasama ang mga kapatid niyang sina Eskol at Aner ay may umiral na kasunduan. Pagkarinig niya sa nangyari sa kanyang pamangking si Lot, tinawag niya ang kanyang mga tauhan at nakatipon siya ng 318 mandirigma. Sinundan nila ang mga kalabang hari hanggang sa Dan. Pagdating doon, nagdalawang pangkat sila. At pagsapit ng gabi, sinalakay nila ang kaaway. Tingnan mo Yus, ang gate Yus. So nabalitaan ni Abram na sinakop na binihag si Lot. So nag-ano siya ng isang grupo na napuntahan nila si Lot para sagupin nila doon. Then pagdating doon, nagdalawang pangkat sila. Ang dalawang grupo nagkatihati sila. At pagsapit ng gabi, sinalakay nila ang kaaway. Tinalo nila ang mga ito at hinabol hanggang Kuba at sa ilaga ng Damasco. Nabawi nilang lahat ng naranasan na ari-arian, na nasamsam na ari-arian at nailigtas si Lot at ang mga kababaihan at ang iba pang nitong mga kasamahan. So pagpunta nila doon, nagdalawang grupo sila. So ngayon nakuha nila ulit si Lot at ang kaniyang lahat ng mga ari-arian, mga tauhan niya, nakuha nila. So hanggang binasbasan ni Melchizedek. Isarado nyo naman. Nabawi nilang lahat ang nasamsam na ari-arian at naligtas si Lot, ang mga kababaihan at ang iba pa nitong mga kasamahan. So binasbasan ni Melchizedek si Abraham. Sa pagbabalik ni Abram, pagkatapos niyang talunin si Haring Kedorlaomer at ang iba pang mga haring kasama nito, sinalubong siya ng hari ng Sodoma sa libis ng Sib, na tinawag ding libis ng hari. Dinalhan niya si Melchizedek, hari ng Salim at pari ng kataas-taasang Diyos ng tinapay at alak at binasbasan. Pagpalain na kanawa Abram ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. At ibinigay ni Abram kay Melchizedek ang 10 bahagi ng lahat ng kanyang nasamsam buhat sa labanan. So pagkasamsam niya binasbasan siya ni Haring Melchizedek. So yung mga nakuha niya ng mga ari-arian, mga hayop na nagaling, ibigay niya ang 10%. Halimbawa, may 10,000 na ari-arian ng mga hayop. So ang 10% of 10,000 is 1,000. So 1,000 ang bibigay niya kang Melchizedek. Parang ano niya ba? Ganyan kasi guys, pag
hindi pa tayo naabot dito sa dito sa pinaka bandang last na dito sa Old Testament, na kailangan kung meron kang ari-arian, sarado mo yan, meron kang ari-arian o ano man ang nakuha mo na mga pagpapala, kailangan merong 10% doon na ibigay mo doon sa templo, or di ba sa nagdadala sa templo. O parang parang mo yun siya, parang kabuya mo yun na pasalamat mo sa sa utos talaga yan ng Panginoon na kailangan ang 10% ibigay mo doon para merong magamit doon sa templo. O so bali nagbigay siya ng 10% kay Melchizedek. So ngunit sumagot si Abraham. Saan pa nabigay ni Abraham kay Melchizedek ang ikasampung bahagi ng lahat ng kanyang nasamsampuhan sa labanan. Sinabi ng hari ng Sodoma kay Abraham, iyon na ang lahat ng bagay na nakuha mo, subalit ibalik mo sa akin ang lahat ng mga tauhan ko. Ngunit sumagot si Abraham, sumumpa ako sa harapan ni Yahweh, ang kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at lupa, nangako akong hindi kukuha ng anuman sa iyo, kahit kaputol na sinulid o tali ng sandalyas, para wala kang masabi na ikaw ang nagpayaman kay Abraham. Wala akong kukuning anuman para sa sarili ko. Ang mga nagamit lamang ng aking mga tauhan ang aking tatanggapin, ang bahaging nauupol sa aking mga kakampi. Hayaan ninyong kunin ni na school, mamay ang bahaging nauupol sa kanila. So hindi sana tanggapin, kaya lang ang sabi niya, ibigay ko yan kasi yun ang nararapat. Yun talaga ang nararapat na gawin, no? Na kailangan kung meron kang blessings, ibigay mo yung 10% doon sa namamahala sa templo o sa anong kapulungan man yan doon ka nagsamba. Doon mo ibigay sa kanya. Ang bahagi na upol sa aking mga kakampi, hayaan ninyong kunin ni Naaner. Ang kasunduan ng Diyos kay Abraham. Pagkaraan ng lahat ng ito, si Abraham ay nagkaroon ng isang pangitain sa kanya, Yahweh. Abraham, huwag kang matakot, ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo, bibigyan kita ng napagkalaking gantimpala. Ngunit sinabi ni Abraham, Panginoon, Yahweh, ano pang kabuluhan ng gantimpala mo sa akin? Ayaw po si kag-agi na Diyos. Wala akong tagapagmana kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak. Kaya ang alipin kong ito ang nagmamana sa aking ari-arian. Ang sabi niya, sabi sa Ginoo, tagaan ta ka o kana gani. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, Abraham, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo. Bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. So, napakalaki. So, kung ano man kalaki ang sanlibutan ito, mas malaki pa ang pagpapala. Mas malaki pa ang Panginoon. So, siya ang nagbigay ng napakalaking gantimpala. Bibigyan niya si Abraham. Sabi ni Abraham, walang kabuluhan yan, Panginoon, kasi wala namang magmamanas sa mga gantimpala na ibigay mo sa akin. Hindi mo naman ako binigyan ng anak. Yun ang sabi niya. Kasi wala siyang anak. Ang tanging lang niya na tagapagmana, ang sarili mo, ang magiging tagapagmana, dinala siya nito. Ang lang niya, yung alipin lang niya, ang kanyang tagapagmana. Si Eliezer na taga Damasco, hindi ako pinagkalooban ng anak, kaya ang alipin kong ito ang magmamana sa aking mga ari-arian. So, subalit sinabi ni Yahweh, hindi isang alipin ang iyong magiging tagapagmana. Ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana. Dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba yan? Ganyan karami ang magiging lahi mo. Si Abraham ay sumasampalataya kay Yahweh at dahil dito siya itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Sabi niya wala siyang anak. So sabi niya, tumingala ka sa langit. Kung ano kadami ang bituin na nakikita mo, yun ang kadami na lahi na ibigay ko sa iyo. So labing anak niya ang i-declare ni Panginoon sa kanya. So sabi pa niya, mabibilang mo ba yan? Ganyan karami ang magiging lahi mo. Si Abraham ay sumasampalataya kay Yahweh at dahil dito siya itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Sinabi pa ni Yahweh kay Abraham, ako ang kumuha sa iyo sa bayan ng Ur
ng Kaldiya upang ibigay sa iyo ang lupaing ito. Itinanong naman ni Abram, Panginoong Yahweh, paano ko malalamang ito'y magiging akin? Sinabi sa kanya, dalhin mo ako ng isang baka, isang babaeng kambing, at isang tupa. Bawat isa ay 3 taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato. Dinala nga ni Abram ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inahanay niya magkakapatong ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buwatri upang kainin ang mga ito. Ngunit itinaboy sila ni Abram. Nang lumulubog ang araw, nakakatulog ng mahimbing si Abram. Nilukuban siya ng isang nakakapangilabot na kadiliman. Sinabi ni Yahweh, ingay naman ito mga bata. Ang iyong mga anak at apo ay mangingibang bayan at magiging alipin doon sa loob ng 400 taon. Ngunit, parusahan ko ang bansang aalipin sa kanila at pag alis nila roon ay marami silang kayamanang madadala. Pahabain ko ang iyong buhay, mamamatay at ililibing kang payapa. Daraan muna ang 4 na salinlahi bago sila makabalik dito sapagkat hindi ko muna paparusahan ang mga Amoreo hanggang sa maging sukdulan ang kanilang kasamaan. Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at maringas na sulok na dumaan sa pagitan ng mga pinatay na hayop. At ng araw na yun, gumawa si Yahweh ng kasunduan nila ni Abram at ganito ang sinabi niya, ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates, kasama ang lupain ng mga Siniseo, Kadmoneo, Siteo, Perizeo at Refaita. Ngayon din ang lupain ng mga Amoreo, Cananeo, Gergeseo at Jebuseo. So sobrang maraming lupain ang ibinigay kay Abram at grabe na ang kanyang kadato, kayaman. Si Hagar at si Ismael, hindi magkaanak si Sarai na asawa ni Abram. So paano yun? Hindi pala magkaanak ang asawa ni Abram na si Sarai. Hindi siya magkaanak. Ngunit mayroon siyang aliping babae na taga-Ehipto na ang pangalan ay Hagar. Sinabi niya, Abram, dahil pinakaitan ako ni Yahweh ng anak, ang alipin ko ang sipingan mo. Baka sakaling magkaanak siya para sa akin. Umayag si Abram sa sinabi ni Sarai at ipinabaya ni Sarai sa kanyang asawa si Hagar upang maging asawang lingkod 10 taon na si Abram na nanirahan sa Kanaan. Nang ito'y nangyari, matapos sipingan ni Abram si Hagar, nagdalang tao na ito, subalit nagmalaki si Hagar at hinamak nito si Sarai. So, saan ka maghanap ng asawa ngayon, sapagka ngayon na sinabihan niya ang asawa niya, si Abram, na Abram, yung kakatulong ko na, si Hagar, sipingan mo siya para magkaanak siya na para sa akin, kasi hindi nga siya manganak. So inutusan pa niya ang asawa niya na sipingan yung niya ng katulong yung yaya niya, yung utusan ni Sarai. So ngayon wala hindi na yan mangyari sa ngayon kasi away gid ang abutin pag ganon, no? Hindi na pwede ngayon ang mga ganon na utusan mo yung asawa mo na ganon nga, yung kaibigan mo, yung katulong mo. So hindi yan ngayon na nangyari na. Noon lang yun. Noon yun, grabe ang mga puso nila, no? Parang di sila masaktan. Parang sila, manhid sila. So nangyari nga ang si Abram dahil kinakaitan. Sa naman yun. Nagdalang tao nga sa balit ng malaki sa Hagar. So pagbukod na niya, mura naman nun siya upuan. Siya naman hawd na siya. Mura naman siya naghinawd-hawd naman noon siya kasaray na kanang lang gani siya kay para gani
magkaanak para sa iya ha. So para na siya hinuon na ano ba, taas carbo na siya, taas noon na siya. Nagmalaki si Hagar at hinamak dito si Sarai. Tapos dahil dito sinabi ni Sarai kay Abram, ikaw ang dahilan na paghamak ni Hagar sa akin. Alam mong ako ang nagkaloob sa iyo ng alipin kung ito. Bakit niya ako hinahamak? Ngayong siya ay nagdadalang tao na. Si Yahweh na ang humatol kung sino sa atin ang tama. At sumagot si Abram, alipin mo naman siya, kaya gawin mo sa kanya ang gusto mo. Pinagmalupitan nga ni Sarai si Hagar, kaya ito'y tumakas. Sinalubong siya ng anghel ni Yahweh sa tabi ng isang bukal sa ilang na malapit sa daang nagpatungo sa Sihor. Hagar, alipin ni Sarai, saan ka nanggaling at saan ka pupunta? Tanong ng anghel. Tumakas po ako sa aking Panginoon, ang sagot ni Hagar. Sinabi ng anghel, magbalik ka at muling magpasakop sa kanya. Mga anak mo ay aking pararamihin at sa karamihan di kayang bilangin. So, ipabalik siya doon sa Ginoo. At sabi niya, magpaalipin ka ulit doon. At gideklara siya na ang imuhang anak, padadamihin ko yung mga anak mo na hindi kayang bilangin. So, grabe na. Hindi kayang bilangin. Di na magtatagal ikay magsisilang kang Ismael. Ang sa kanya iyong pangalan, sapagkat dininig ni Yahweh ang iyong karahingan. Ngunit ang anak mo ay magiging mailap, hayop na asno, ang makakatulad, maraming kalaban, kaaway ng lahat. Di makikisama sa mga kaanak. Kaya nasabi ni Hagar sa sarili, talaga bang nakita ko rito ang Diyos na nakakakita sa akin at hanggang ngayon buhay pa rin ako? Kaya tinawag niya si Yahweh ng ganito, ikaw ang Diyos na nakakakita. Kaya ang balon sa pagitan ng Kades at Bered ay tinawag nilang balon ng Diyos na buhay at nakakakita sa akin. Nagsila nga si Hagar ng isang anak na lalaki kay Abram at ito'y pinangalanan nitong Ismael. Nooy 86 na taon na si Abram. Ay. So doon, kaya pinabalik yun si Hagar doon. At sabi niya, balik ka doon, magpasakop ka ulit doon sa kanila. At bibigyan kita ng lahi na hindi mabilang sa kadami. So, basta, ang mga puso nila dati, hindi talaga ngayon na nangyari na. Pero, ano ba ka na ganing? Parang manhid lang sila, no? Kasi, siya pa mismo ang nagsabi sa sa asawa niya, si Abram, na paano pasipingan yung yung katulong niya. So, pero meron man ngayong mga ganon sa mga Muslim. Kasi talaga, ang lahi dati mga Muslim. Kaya yun ang nasunod ngayon sa mga Muslim na pwede sila mag-asawa ng ilan, no? Bawa, 1, 2, 3, 10 kung kaya nilang bayin. Pero sa mga hindi Muslim, hindi talaga mangyari yun. Kasi away lang ang abuti na. Hindi mangyari. Pero kaya nagsunod talaga sila sa Panginoon. Grabe ang nila doon sa Ginoo ba. Anang pagtuo ba. Kaya dili sila mapalibat kung sa manang giingon sa Ginoo sa ila, unsa ang ilang idiktar sa Ginoo sa ila. Ngayon gud sa una guys, kay sila magkausap ug ang Ginoo ug ang atong napokusuan sa Ginoo. Nagustuhan niya na kanang tawhan na pas ng Abraham mo nagustuhan niya kaysa Abraham matuwid masunodin sa kanya. Nakita niya yung pure heart sa kay Abraham, kaya nakakausap niya si Abraham. Yung mga tao lang ang gusto niyang magkausap sila. Pero sa ngayon wala na, hindi na makakausap ng Diyos ang mga tao sa pamamagitan ng mga kasalanan. Pero dati, makaingon sa tanan, may kasalanan man kasi, yun nga, parang, di ba ang sabi na, dili manampaw. Parang manampaw na yung katulong niya, di ba? Kasi, ano niya doon kay Abraham. Pero utos man ng Panginoon para yung lahi ni Abraham, magiging mga matao ang mga lahi ni Abraham sa pamamagitan ni Hagar. Kasi yung asawa niya si Sarah, hindi mga anak. Kaya, ginamit na lang si Hagar na para maano yung lahi ni Abraham. Yun.
Hanggang dito na lang muna tayo guys kasi kanang mahaba na mahaba na yung ano natin, pagbabasa natin. So dito na tayo sa susunod, dito tayo sa Genesis chapter 17, ang pagtutuli palatandaan sa kasunduan. Doon tayo sa kung ano ang meaning, kung ano ang ibig sabihin, kung bakit magpatuli ang isang lalaki. Dito natin malalaman sa chapter 17, Genesis chapter 17, kung bakit magpatuli ang mga lalaki. Utos yan ng Panginoon pa rin. Thank you for watching guys. Don't forget to subscribe, paki-share na lang guys para ang katong gusto mabasa og Bible, ang katong gusto maminaw og Bible na kanagay para madagdagan din ang inyong kaalaman habang hindi pa dumating ang Panginoon. So kailangan natin pag-aralan ang kanyang salita para malagdagan pa yung mga kaalaman natin sa salita ng Diyos. Parehas tayong nag-aaral dito, nagbabasa tayo mula Genesis hanggang Pahayag. So at mayroong mga discussion na kaunti, kung kulang man yung pag-ano natin, pag-discuss natin guys, kayo na ang bahala mag-intindi kasi binasa lang natin to. Hindi talaga to parehas sa mga pastor na ganing verse to verse ba. Ito sa atin, paano natin ba para makuha na to ang kwento about sa Genesis. Kung ano doon, sino doon ang mga tauhan, kung ano ang nang umpisa hanggang matapos to ang Genesis. Ano to pala hanggang ang Genesis abot sa chapter, anong chapter ba to? Chapter 50. Hanggang chapter 50 ang Genesis. Sa chapter 17 pa lang tayo. Si malayo pa, meron pang 33 chapter ang Genesis na hindi natin nabasa. Yan lang guys. Thank you for watching guys.